Dahil sinasabi ko ni Senator Sherwin Gatchalian na nagawa na nila sa Amerika ito, Oo. sa ibang bansa. At sinasabi niya, hindi naman para makatipid ang gobyerno, kundi para makatipid ang mga magulang. Totoo yan. Linawin lang natin na ito po'y panukalang batas pala. Panukalang So batas, kapafile oo. pa lang naman sa Senado, wala pang counterpart bill sa House of Representatives. So dadaan pa yan sa masusing mga pagdinig at pag-aaral. Sana nga lang maging masusi, Joel, kasi ayaw na natin ng experience na mala K-12. Na ilang dekada, ligpas isang dekada na natin na pinapagana ang K-12, pero hanggang ngayon, disappointments yung naririnig natin at manaka-naka, maya-maya, binabago natin ang curriculum, hindi ba? Pwede din naman siguro pampuno na lang doon sa kinuwang 2 additional years para doon sa, 'di ba, yung senior high school. Ang sinasabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian, total may K-12 ka. Ilagay mo na doon lahat ng general education na kailangan mo. Para yung 3 years ng kolehiyo, yung major na lang ng propesyon na kailangan ng bata ang kanyang pag-aaralan sa 3 taon. Ito siguro makakausap na natin si Attorney Joseph Dawel Estrada, Managing Director, Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo, Joel and Weng, and sa inyong mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood. Kayo ba'y nakonsulta? I'm sure kasi panukalang batas po ito, baka maaari kayong ipatawag. Malamang. Doon po sa mga pagdinig para balangkasin itong batas. Anong initial reaction ninyo, initial thoughts dito po sa from 4 years gagawin ng pong 3 years ang college education? Well, una, nagulat din yung mga kasamahan natin sa private educational institutions sa COCOPEA kasi ang pinag-uusapan ito po madalas ay yung sa senior high school at sa K-12, pero parang nagkaroon ng bagong pananaw na maaring bawasan na lang yung number of years sa kolehiyo. So ang initial sentiment ay dapat pag-aralan ito ng mabuti kasi hindi naman ito just a matter of bawasan natin yung taon at saan natin ibabawas. No? It's not as simple as that. No? Kasi this is really very important. And we think now, kung ngayon po gagawin yon yung reduction of college years, ang initial sentiment po ay we're not ready for it kasi hindi pa po natin naayos yung ating basic education. Hindi pa nga sila college ready. Kung ngayon natin gagawin yan, most of our graduates are not even college ready. Yun ang iba yun, laging balita. So, pagpunta mo sa college, tapos babawasan mo yung taon, baka lalong hindi sila maging ready also for work or, diba, for gainful employment or productive member of the society. So, so we think it's not really the years, but we really need to check the curriculum. We have to have some curricular reform. Ang So kailangan muna ng basic education muna ang paigtingin natin at ayusin. Pagandahin. Bago yung tayo foundational years. Reforma ng kolehiyo. Yes. And Joel and Weng, yung ding idea na yung college ay dapat puro professional courses at skills development tapos lahat ay nasa senior high na. Maganda pakinggan pero we cannot also totally do that kasi ang college talaga, ang purpose ng higher education is to develop a holistic person, di ba? So actually, pag tiningnan niyo sa Constitution yan, nandun mandatory ng mga eskwelahan yan. So hindi lang, kasi kung skills development, ibig sabihin, college is not only for employment. Although, syempre, nang lagi na talagang natin, but it's not just employment, but you also need some, tawag nila, di ba, soft skills, yung mga ganyan, personal discipline, di ba? Lahat ng mga, hindi lang basta academic subjects ang pinag-uusapan. Like, physical education, there's nothing wrong with that. That's also important, di ba? So we cannot totally say wala lahat yan. Kasi kung yun lang talaga ang purpose, meron tayong TESDA, di ba? That's skills development. But higher education, also that's different matter kasi you want to have that to develop that total person. You're forming a professional. So lahat po yan I think dapat pag-usapan. And again, we fix the basic education first before we even talk about number of years in college. Siguro, Attorney Noel, ang siguro magandang malaman din, ano ba assessment ninyo? Pagka ba natapos ng senior high school, di ba? College ready na ba yung mga nagkokolehiyo o talagang medyo kapos pa rin sila sa kaalaman at maituturing na
kulang pa rin sa edukasyon at parang hilaw pang magkolehiyo. Ano ba assessment ninyo? Kasi nalalagay sa sa question wing yung yung K-12 program no? Totoo dyan. Attorney, Yes, yes. ano ang initial assessment ba ninyo? College ready na ba Well, pag natapos sila ng oo. senior high school? Ang general sense ay hindi lahat college ready, no? Kasi in fact yung halimbawa pumili ka ng strand, no, sa senior high school, tapos pagdating mo ng kolehiyo hindi yun ang kukunin mong kurso. So doon pa lang it requires yung may mga bridging programs sa tinatawag sa kolehiyo. Kasi halimbawa STEM ang kinuha mo nung senior high, tapos ang kukunin mong kurso ay nakafocus sa social sciences. So for sure merong mga bridging program. So nakakadagdag din yan, di ba, sa schedule ng mga bata. But aside from that, di ba, in the general sense, marami na rin mga studies at surveys na talagang nahirapan yung mga estudyante. Maraming learning deficiency sa basic education. Hindi lang sa senior high. Kasi yun namang graduate ng junior high, hindi naman, di ba, hindi pa rin naman sila talaga complete. Talagang alam mo yung may mga maraming deficiencies at sinasalo na lang ng later years, di ba, yun ang that has been the problem. So, it's not only senior high, but we acknowledge na talagang marami pa tayong pwedeng improve sa curriculum para mag-improve din yung learning ng ating mga estudyante. And to say na pagdating ng college, i-reduce na lang, parang it presupposes na ready na yung ating, di ba, yung ating basic education graduates at kailangan nating nalang bawasan. But that's not really the case. That's not the reality. Okay. Attorney Estrada, meron lang mensahe dito sa aming sa text namin. Baka daw po kaya kayo duda o nagdadalawang isip supportahan yung 3 years sa kolehiyo. Baka daw yung mga private institution ay mababawasan ng kita. Ano ang masasabi niyo doon? Hindi naman. Actually, sa totoo lang, hindi naman. There's really no mandatory fixed number of years in college. So to say na a mandatory 3-year college, that's a misnomer. Kasi kahit ngayon, there is no single law that says lahat dapat ay 4 or 5 years. Yes, Wala. opo. Ano po yan? It's Depende a sa standard, course. it's a global. And it's a global standard. So, pero makikita mo rin sa ang development ngayon in other countries, academic requirements yung tinitingnan doon sa course. No? So, ibig sabihin, kung kaya mong matapos ng mas mabilis, pwede. Kung kaya mo, depende sa pace mo. No? Kung gusto mo mas matagal kasi working ka, pwede din. So, hindi doon tinitingnan sa total number of years. Doon sa curriculum talaga and unit requirements. So, wala namang, kahit ngayon po di ba, 4 years may natatapos ng 6 or 8. Di ba? Opo. So, Attorney, yung kung sinasabi natin na hindi college ready yung mga estudyante natin na nag-graduate ba ng senior high school, yun ba ay pang public lang? Phenomenon ba yun sa public educational institution lang? O kasama din doon yung private institutions na nasa ilalim po ng inyong sektor? Siyempre, ang observation namin mostly sa public. No? Kaya lang, siyempre, di ba nag-shift? Karamihan ng estudyante nagsisimula sa public elementary. Tapos, lilipat sa private because of the subsidy. So, sinasalo din in a way. Malaking portion ng population sinasalo din ng private. Tapos, syempre affected din yung private because it is also the government that sets standards. Diba sila yung nagpe-prescribe din ng curriculum Yes. Diba? Pero yeah. Paano po ninyo ginagamot yung problema niyo sa inyong sektor, sa pribadong sektor ng edukasyon? Kung halimbawa, nasa tingin niyo na hinaan kayo doon sa sistema na edukasyon na pampubliko, sa inyo, paano niyo ginagamot yung learning gap? Kasi hanggang ngayon, malaking problema yung sa public schools Yeah, tama po. I think the main difference is really there's accountability, 'di ba, pagdating sa estudyante sa private. Ibig sabihin kung ibabagsak ka talaga. Yan ang So, of course, you try to set standards and pag hindi talaga nila na-meet yun, they'll have to repeat, 'di ba? Unfortunately so doon, pero still nagkakaroon pa rin ng hindi naman totally na-address yun. And yun nabanggit ko na pagdating naman sa colleges, of course may academic freedom naman yung mga ating colleges and universities. Pag mag-enroll ka doon sa gusto mong kurso at hindi akma yung natapos sa senior high na strand, like I said, syempre may mga bridging programs, may mga admission requirements din kasi, di ba, yung mga kolehiyo. Pag hindi mo na-meet yun, bibigyan ka ng chance, but you also have to comply with certain bridging programs. Ang hirap naman nun, di ba, Joel and Attorney Estrada, nasa edukasyon pa lang natin. Kung sa labor sector, meron tayong tinatawag na job mismatch. Pati sa edukasyon, meron tayong education mismatch. Yes, tama. Unfortunately po. But I think
ano na po, pinag-uusapan na rin po yan, more coordination, proper coordination since Secretary Angara assumed also the head of the Department of Education. Nagkaroon na ng more coordination. So, kaya lang talagang hindi po I think yung like when we say curricular review, hindi po yan para sa, hindi yan isang review lang para sa lahat. You have to check every academic program, yung license, non-license, titingnan mo talaga isa-isa yon. So hindi po ganun kadali, and we have to align it, diba, with senior high strands and college programs. Kaya medyo mahabang proseso po yun. Okay, ito lang, Weng, siguro ma-interject na rin natin sa ating discussion yung peligro ho ng AI doon po sa ating mga mag-aaral. Nakakalungkot yung paggagawa ka ng assignment mo, AI na lang. Kaya nga yung critical thinking po na nasasaalang-alang ang Massachusetts Institute of Technology nga, Weng, na meron silang pag-aaral at lumabas doon sa kanilang pag-aaral na maaring magkaroon daw ng tinatawag na cognitive death. Mga kapuso, kawalan po ng pagsisikap na mag-isip para makasagot sa posibleng pagbabaho ng kakayahang matuto ng mga estudyante. Totoo yun. Malaki ang tulong ng AI sa totoo lang, Weng. Sa atin, tayo'y dumaan sa traditional education, di ba? Oo, pala library ka, research to the manghihiram ka max ng libro, talagang magbabasa ka ng tunay na libro. Yung AI, malaki na itutulong sa atin dahil pagka medyo nakalimutan mo yung mga pinag-aralan mo nung araw, it can refresh your memory. Pwede, di ba? oo. Kaya lang itong sinisimulan pa lang natin silang turuan, pero umaasa na sila sa AI. Baka nga ho, yung critical thinking ng ating mga estudyante nalalagay po sa peligro. Paano ba sinusolusyonan ng private institutionals, mga private educational institution, attorney? Tama ka, Joel. No? You're very correct in that observation na hindi tayo dapat mag-fall into that temptation na lahat ay AI ay ang magsosolve, diba? Para sa atin. Actually, hindi lang po sa estudyante, pati sa mga professors at Yun nga teachers. Oo, diba? po. Sinasabi nga dito sa pag-aaral, yung mga yung mga guro, Weng, ang laki daw ng tulong sa kanila ng AI dahil yung kanilang mga lesson plan. Totoo. Napakadaling gumawa na ng lesson plan ngayon, Ang di mga ba? bata, attorney, pag gumawa ng essay, chat GPT lang. Kaya Lagay mo lang Tama. lagay mo lang Letter, yung di ba? topic na gusto mo. Ibibigyan ka ng resultang magandang essay. Yun nga, attorney Noe, Yes, paano yes. ba yan? Oo. Well, kaya ang mga private schools talaga, ngayon ang trend is pinapalakas yung kanilang mga internal or institutional policies on ethical and administrative impact of the use of AI. Ibig sabihin, responsible use ang tinuturo, no, and ethical use. Hindi pwedeng mangungopia ka lang at yun ang gagamitin. Of course, mahabang usapan yan, but there's really ethical and administrative impact in the use of AI. But you cannot totally ban it, no? Parang parang yung use of smartphones dati, 'di ba, nung na-introduce yan sa school, bawal ang cellphone sa school. Pero I think hindi natin malalabanan ang development of technology, but we can teach students and even the stakeholders in the academy for the proper use of technology, including AI. Tapos ang tinuturo rin po ngayon ay yung media literacy, no, yung tamang paggamit or how to detect proper information that you get from the internet, no, from AI. Para Kasi hindi ang dami mabiktima natin, ng fake news. Fake news at saka minsan AI, di ba, use of AI. So, yan ang mga tinuturo ngayon sa mga estudyante. Kaya lang sa ngayon, institutional policies, kanya-kanyang policy kasi, again, it's ethical, it's administrative, so depende sa eskwelahan. But yes, that is really an issue now. Tsaka parang ang hirap ng control dun, Joel and Attorney Estrada. Pag wala na yan sa school, kahit pa ipagbawal mo Gagawa ng paraan ang yan paggamit para- ng cellphone sa school o gadget, paglabas ng paaralan niya sa bahay, cellphone, gadget, laptop, PC, dali-dali mo mag-research. At pagbalik sa school, hindi mo alam kung AI produced yun or sarili niya, hindi ba? Correct. Pero alam nyo, Weng at Joel, pag tinanong mo rin yung mga teachers, na sa mga basic education, sabi nila, syempre pag nagbigay ka ng assignment ng essay, madali rin, you know the profile of your student. Madaling Yes. ma-detect. Alam mo rin kung may Kung madali naman nag-cheat siya o nilang hindi. yun. Oo. Kaya I think sa mga ganong pagkakataon, ang kailangan naman is to empower our teachers also, no, to Yung tools, make students responsible. Yeah, dapat, and also tools to validate. Tapos Yes. dapat meron sila talagang
control also on what to do pag nahuli yung batang gano'n. Hindi yung, di ba, awayin agad natin yung teacher dahil Oo. Mm. Tsaka ano yan, Jo, Oh, yan. prone sa plagiarism yung puro ka AI, hindi mo alam Totoo kung yan. meron ng kinuha lang, hinugot lang sa ibang research or study yung binibigay sa iyo ng ChatGPT or another AI tools. Tsaka di yung ba, personal yung personal relationship between the professor Oo. and Yes. and the student. Weng, nawawala ng merong mga eskwelahan At yung personal development ng bata. Weng, pagka sumulat ka sa blackboard, nakikita na nila yun sa kanilang lamesa. Kasi ganun sila ka Ganun ka high-tech. ka-high-tech dahil Hindi natin inabutan yun, Joel. hindi mo na tinitignan si teacher. Tinitignan yung lamesa Titignan nila. sa Ganun lamesa, katindi Kaya nga in the age of technology, pwede natin siya magamit. Kaya lang syempre meron din tayong mga bewares, di ba? Mga dapat pag-ingatan kasi baka nga talagang maging mapurol yung ating mga lilikhaing mga Parang ano lang yan, graduates, Joel Attorney, nung panahon ng lumabas ang calculator. Ang dali-dali ng scientific calculator. Diba? scientific. Pati relo mo, meron kang sa calculator. Pati mga square root Hindi kayang-kayang. na nag-iisip ang bata sa Kaya pag-minus nga po. plus na yan. Baka hanap tayo ng pagkakataon, mapalawig pa natin itong usapang ito, Attorney. But in the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good morning, Attorney. Maraming salamat also, Joel and Weng, and good morning sa Good inyo. morning, Good morning to you. Si po. Attorney Joseph Noel Estrada, Managing Director, Cocopea.